Sa ibang balita, Janet Lim Napoles, kinasuhan ng carnapping ang PDAF whistleblower at dating empleyado nitong si Merlina Suñas. Ang buong detalye mula sa aming kasamang si Sweden Velado. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Sandigan Bayan sa mosyon ni Janet Lim Napoles na makapagpiyansa, mariing pinabulaanan ng testigo ng prosekusyon at dating empleyado ni Napoles na si Merlina Suñas ang kasong carnapping na isinampa laban sa kanya ng dating amo. Sa harap ng mga hukom, inihayag sa korte ni Suñas na ibinigay sa kanya ni Napoles ang sasakyang Innova taong 2009 at 50-50 umano ang pagbabayad dito. 50% mula sa kumpanyang JLN Corporation at 50% naman ibinawas mula sa komisyon ni Suñas sa kanyang pakikipagtransaksyon sa mga mambabatas para ilaan ang PDAF nila sa mga bogus NGO ni Napoles. Ibinasura naman ang naturang kaso sa Pasig Regional Trial Court dahil walang katotohanan ang bintang ni Napoles. Subalit bago yan, inihayag muna ni Suñas na nagdesisyon siyang magsumite ng kanyang sinumpaang salaysay dahil gusto na niya umanong makipagtulungan sa pamahalaan at ilabas ang nalalaman hinggil sa maanumalyang 10 billion peso pork barrel scam. Nang tanungin ng abogado ni Napoles na si Attorney Dennis Buenaventura ang testigo kung bakit naisip niyang makipagtulungan sa gobyerno, sinabi ni Suñas na natakot umano siya sa maaaring gawin sa kanya ni Napoles dahil marami itong koneksyon sa mga mambabatas, bagay na naging katatawanan naman kay Napoles. Matatandaan kasi na ipinakulong ni Napoles ang dating kasambahay na si Dominga Cadelina sa salang pagnakaw sa kanyang mamahaling jacket at iba pang gamit. Subalit ibinasura rin ng Branch 145 ng Makati RTC dahil sa kakulangan ng malakas na ebidensya. Magpapatuloy ang bail hearing ni Napoles na kasalukuyang nakadetain sa female dormitory ng Camp Bagong Diwa sa susunod na Biyernes, ika-20 ng Marso. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.